Ikaw ang aming Diyos na hindi nagmamaliw ang pag-ibig mo sa amin. Ito ay sariwa sa bawat umaga. At ang katapatan mo, Panginoon, ay tunay na lalakina, Panginoon. Kaya, Lord God, nararapat lamang na ikaw ay purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Father God, patuloy po kami na lumalapit sa iyong paalala, Panginoon. Buong puso nagpapakumbaba. Humihingi ng tulong, Panginoon, sa pamamagitan ng aming panalangin, Panginoon. Gaya ni Haring David, Panginoon. Siya ay lumalapit, nananalangin at humihingi ng tulong sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, gawin mo pong dalisay ang aming mga puso, Panginoon. Na maging ito, Father God, ang aming maisapamuhay sa bawat araw, Panginoon. Ang palaging lumalapit sa iyo. Hindi lamang para manalangin at humingi, bagkus, Panginoon, para sampahin ka, purihin ka, awitan ka, Panginoon. Ikaw ang hari ng mga hari, Panginoon. Kaya, Lord God, salamat po ng marami, Ama, sa umagang ito. Patuloy po kayo na kumilos sa aming kalagitnaan, Lord God. At right now, Ama, buong puso po namin itinataas sa iyo ang bansang Pilipinas, Panginoon. God, nakikita mo, Panginoon, ang bansang Pilipinas, Lord God. Lord, ang dami pong na-receive ng kaaway. Lord, tulungan niyo po ang mga tao nito, Panginoon, na mabuksan ang tabig ng kanilang mga mata. Makilala kanilang lubos, Panginoon, na hindi ka santo, hindi ka bato, hindi ka kahoy, Panginoon. Bagkus buhay kang Diyos. Na maaari na ikaw ang magbago, Panginoon. Kung kaming lahat ng tao, Panginoon, ay lalapit sa iyo, luluhod sa iyo at magpapakumbaba, Panginoon. At tanggapin ka as Lord and Savior ng buhay po namin. Yun po, Panginoon, ang panalangin po namin, Lord God, sa aming bansang Pilipinas, Panginoon. Upang sa ganun, Lord God, makalaya po ang bansang ito sa lahat ng uri ng kasalanan, Panginoon. Lalo na po sa corruption, Panginoon. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, Panginoon. Lord God, maraming mga krimen, Panginoon, na nangyayari sa aming bansa. Lord, kayo po ang kumilos, lalo na higit sa lahat, sa buhay po ng aming mahal na Presidente, Panginoon. Father God, inaalala din po namin ang body of Christ, Panginoon, ang lahat ng mga churches, Panginoon, sa buong mundo. Father God, maging asin at ilaw sa sanlibutan ito, Panginoon, ang lahat ng mananampalataya, Panginoon. Mag-ingat po kami, Lord God, na hindi po kami madisip ng kaaway, Lord God. God, salamat po, dahil kami ang pinili mo na magtuloy sa Great Commission, Panginoon, na iniwan mo sa mundo ito. Lord, wag po itong masayang, Panginoon. Tulungan mo po kami na may hakbang ang aming mga paniyapak, Panginoon. Abutin ang lahat ng mga tao na didiliman, Panginoon. In Jesus' name. Right now, Lord God, inaalala rin po namin ang lahat po na nagdadaos ng Sunday service, Panginoon. Lalo higit sa lahat, ang aming River of God Revival Church, Panginoon. Mula po sa Dolmar, Greenport, sa Susuha, San Isidro Apellido Church, Panginoon. Gumaok, Lord God, kayo po patuloy na kumilos, Panginoon. At right now, Ama, i-bless niyo po ang lahat po na gagamitin mo na magsasalita sa iyong Word of God, Panginoon. Lord, i-bless niyo po ang kanilang mga labi, Panginoon, ang aming Pastora Elvie, Lord God. At sino man po ang tumatayo, Father God, na sa Sitio Suha right now, Lord God, i-bless niyo po ng double portion of anointing, Ama, ang bawat isa, Lord God. Lalo higit sa lahat, ang aming music ministry, Panginoon. Lord, mag-overflow ka, Panginoon, sa umagang ito, sa lugar ito, Panginoon. In Jesus' name, tiniklaim din po namin, Ama, ang katagumpayan sa gawain ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking samo at panalangin. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. So, pwede ba batiin mo muna yung kapatid at katabi na isang napakagandang umaga sa araw na ito. Hallelujah. Sige po, batiin mo natin sila. Amen. Alam niyo po ba, sabi sa Isaiah chapter 43 verses 18 to 19. Ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na, hindi mo pa nakikita. Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at
magkakaroon ng ilog sa araw na ito. Amen? Hallelujah. So, kung meron man tayong mga mapapangit na nangyari from the past year 2025, meron pong bagong pangako ang Diyos sa ating pong buhay. So, as we open this year, di ba? Pangalawang linggo pa lang po natin na ating pong sineselebrate pa rin yung unang taon ng taon na ito, ng year 2026. And God is opening doors of opportunities and hope sa buhay po natin and blessings. Amen po ba mga kapatid? So, sige po, awit po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord. Ang
big God. We have a big God, Panginoon. Makapangyarihan ka, O Diyos. You are still reigning, O God. You are sovereign, Panginoon Jesus. Ikaw ay Diyos na mga Diyos, hari na mga hari, O God. Ano man nangyayari sa aming mundo, sa aming bansa, O God. Dakilang Diyos, higit ka sa lahat, dakilang Diyos, O God. Salamat, Panginoong Jesus, sa umagang ito, sa patuloy mong punoy ng pagpapalakas sa amin, sa patuloy, Panginoon, na pagpapaalala sa amin na kahit na anong mangyari, Ikaw ay Diyos! Ikaw ay Diyos! Ikaw ay Diyos! Ikaw ay makapangyarihan sa lahat! Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord! Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon Diyos. Pwede bang pasalamatan mo ang Diyos sa umagang ito? Sa lahat. Mapangit man na mabuhi. Salamatan natin ang Diyos kahit siya'y Diyos. Kahit siya'y Diyos. Kahit siya'y makapangyarihan. Kahit siya'y mabuti. Dahil siya, mahal niya tayo. Kapag mahal siya, punong-puno siya ng pag-ibig. Hallelujah, Jesus, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, maingat namin pinapalik sa iyo. Kapuling pasalamat, parangal, pagkakila. Sa tanging pangalan mo lamang kay Jesus, ang lahat ay magsabi ng madalas na. Praise the Lord! Handa na po ba tayo na makinig ng mensahe mula sa ating Panginoon? Amen. Praise God. Sige po, ang title po ng ating mensahe po ay pinamagatan, God is the source of all blessings. God is the source of all blessings. Ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Sige po, alam ko po na lahat tayo nararanasan, nararamdaman, amen, na lahat ng biyaya talaga na meron tayo galing sa Diyos. Sa Kanya po talaga nagmumula lahat. Tayo po ay tayong tumayo muli, magbasa po tayo ng verse bilang paggalang sa salita ng Diyos. Hinamo po sa NIV, 1 Chronicles 29:12. Sabay-sabay po tayo magbasa. Wealth and honor come from you. You are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all. Sa Tagalog po, sa inyo nagmula ang kayamanan at karangalan. Kayo ay namamahala sa lahat ng bagay. Makapangyarihan kayo at kayo ang nagpapalakas at nagbibigay kapangyarihan sa sinuman. Amen. Amen. Praise the Lord. Let's all bow our heads. Dakilang Diyos, aming Ama sa langit, na makapangyarihan sa lahat. Sa oras po ito, ibinibigay namin, hinahandog ang aming puso sa iyo. Nawa ang puso ito ay gawin mo matabang lupa, na anuman po ang seed o buto ng salita ng Diyos na aming maririnig ngayon, ito'y lumago, mamunga, higit sa lahat. Sa pang-araw-araw naming buhay, lagi po namin itong maalala. I-apply sa aming pang-araw-araw na buhay dito sa mundo. Father God, dalangin ko po ang aking labi. Bigyan mo po ng double portion of anointing na lahat ng salitang lalabas sa labi na ito, bibigyan mo ng kapangyarihan. Na ang salita mo na papasok sa puso't isipan namin lahat ay magbabago ng aming buhay at magbibigay katagumpayan sa taong ito na aming kakaharapin na 2026. Naniniwala po kami. By your word, O God, maraming mababago. Marami kaming mararanasan na mas higit pa sa tagumpay ng nakaraang taon. Salamat, Ama, na marami sa iyo. Ngayon pa lamang, kineclaim na po namin na walang salita na bibitawan sa iyong pulpitong ito
na lalampas sa isip at puso namin. Lahat po ito, O Diyos, maa-absorb ang aming puso at magre-rema ito sa aming lahat. This is our prayer. In Jesus' mighty name. Amen! Palakpakan natin si Lord. Amen. Sige po, kakaupo na tayo. Tapitin mo muna ang iyong katabi. Sabihin mo sa katabi mo, handa ka na bang makinig? Huwag mo akong kakausapin kasi ako handang makinig. Amen! Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po, just a small background. Binaba po sa akin ni Lord to bago pa po magpasko. Sabi ko, Lord, hindi siya naibaba ng Christmas. Yun pala, ang New Year siya. Napakaganda po ng mensahe ito ng Diyos. Na ang prayer ko nga, gabi, nung ginagawa ko siya, hanggang kanina, papunta dito, hanggang nag-worship ako, Lord, please, lahat ng salita na lalabas sa labi ko, matandaan, magrema, at ma-apply sa aming araw-araw. Sino ang gusto na ang 2026 maging matagumpay? Na ang 2026 hindi na katulad ng isang taon. Ibang taon ngayon. Amen? Na lahat ng mangyayari sa taon ito ay kalooban na ng Diyos. Amen? Palamakan mo natin ang ito. Hallelujah. Sabi ko, sinasaad sa unang Kronika 29:12, sa Diyos nagmula ang lahat ng kayamanan at karangalan. Ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat at nasa kanyang kamay ang pamumuno sa lahat ng bagay. Nag-a-agree pa kayo dito? Na lahat ng kayamanan nyo? Wow! Amen! Narangalan na binibigay sa atin ng Diyos. Yung pamumuno sa lahat ng bagay sa buhay natin, ang Diyos ang gumagawa. Ang Diyos ang kumikilos. Amen. Ang Diyos ang may kakayanan pagtagumpayin ang tao at pagpalain at higit sa lahat palakasin. Amen. Alam niyo po, yung buong December, sobrang busy ni Pastor. Hindi lingid sa kaalaman nyo, dumating ang panganay kong anak, naming anak, sobrang busy, araw-araw, kung saan-saan nagpupunta. Pumasok ang anniversary, Christmas party, to be honest, ang hina na ng katawan. Kaya kanina, sobrang tulad ng agila. Amen? Napakasarap magdeklara. Amen? Ang pinalakas tayong lahat ng Diyos. Lumakas pa kayo. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa Diyos nagmumula ang lakas. Sa Diyos nagmumula ang magpapala, tagumpay, pagbabago. Amen? Sino ang gusto ng pagbabago? Amen? Hindi kaya ng tao mabago ang sarili. Diyos lang ang kaya mabago. Even mga mahal natin sa buhay. Gusto mo mabago, asawa, anak, di ba? Biyanan, manugang, ako, lahat na. Kaibigan, kapitbahay. Yang katabi mo ngayon, gusto mo rin mabago yan. Amen. Amen. Inamit katabi mo. Gusto mo bang mabago siya? Sabihin mo sa kanya, malakas, sabihin mo, ang Diyos ang magbabago sa'yo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. God is the ultimate source of all blessing, not earned by human, but are gifts from God. Siya yung ultimate source. Wala nang iba. Hindi kaya ng tao. Ang patotoo po, naghanap buhay kami, umaga, gabi, walang pahinga, hindi po talaga kami yumaman. Dahil ang pangarap ni Pastor ay yumaman. Dahil walang mayaman sa pamilya namin. Iniisip ko palagi, pag nagkasakit ang magulang namin, walang gagastos. Hindi kami yumaman. Kahit hindi na kami natulog, madaling araw, aalis, maghahanap buhay, hanggang ating gabi, madaling araw ulit. Walang perang pumasok. Ewan ko. Kasi hindi sa kakayanan ng tao. Amen? Lahat ng bagay, ang ultimate source ng Diyos. Higit sa lahat, all by grace of God. Kaya dapat, ngayong
2026. Our God, our daily grace. Panghawakan natin. Pag-iisip pa lang natin sa umaga, Lord, sapat ang biyaya mo sa araw na to. Amen? Only by God's grace that pag wala ang biyaya ng Diyos, wala. Sabi nga ng mundo, nga tayong lahat. Amen? Malapakan natin ang Panginoon. Praise the Lord! Everything we have is given by God. Lahat ng meron tayo, bigay ng Diyos. Gusto ko po yung next, sabay-sabay natin sabihin. Our house is God's house. Our family is God's family. Laksan yung susunod. Our income is God's income. Mas malakas yung susunod. And our wallet is God's wallet. Amen. Gusto mo ba yung wallet mo, kapuno? Sabihin mo, Lord, wallet ko yung wallet ko. Kaya pupunuin mo to. Amen. Amen. Pamilya mo yung pamilya ko. Kaya pagpapalain mo to, Lord. Amen po. Amen. Alam niyo sa totoo lang, anak tayo ng Diyos. Kaya nga dapat ma-redefine natin yung identity natin. Ang problema, anak tayo ng Diyos, hindi tayo lumalaban na parang anak ng Diyos. Pag pumasok na sa Satanas, ang gulo na sa pamilya natin, lubog na tayo. Hindi ba natin alam na kaya mong palayasin si Satan? Amen? Amen? Nagpe-pray ka pa lang, nag-worship ka pa lang, tumatakbo na ang Diablo! Sinasabi ka niya, hindi ko to kaya. Bless na bless na nanay, palakpakan natin na Diyos. Diba? Hindi ko to kaya, worshiper pala to! Amen! Lahat ng meron tayo, pag-aari ng Diyos. Kasama dito ang sarili nating buhay. Sabihin mo sa sarili mo ngayon, buhay ko, pag-aari ng Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng kakayanang pamahalaan ang lahat ng pinagkatiwala niya sa atin. Baka hindi natin alam, may kakayanan tayo na pamahalaan yung buhay natin. Lahat ng pinagkatiwala, ang tawag po dyan, stewardship. Amen? Kaya meron tayong makayanang mamahala. Buhay natin, binigyan tayo ng kakayanan ng Diyos, pamahalaan. Pamilya natin, lahat, negosyo, anumang source of income na meron tayo. Ang salita ng Diyos ay nagsasaad, nasa Biblia, ng pagtuturo o instruction kung paano natin pamamahalaan at iingatan ang mga bagay na pinagkatiwala niya sa atin. Merong verse sa Bible ang sabi, people perish because of lack of knowledge. Namamatay ang tao kasi walang kaalaman. Amen? Kaya mahalaga ang nagbabasa ng Biblia. May instruction pala si Lord. Meron palang instruction ang salita ng Diyos. Binigyan pala tayo ng pamamahala kung paano iingatan. Pero meron palang tinuturo ang Word of God. Sabi, lahat God's possession. Tama? Wala tayong pag-aari. Tanggap nyo na yun. Tanggap nyo na, ha? Wala tayong pag-aari. All, everything, God's possession. He made instructions how we will manage it. Nasaan yung instruction? Sa Bible. Amen. Ang problema, marami hindi nagbabasa. Hindi alam yung instruction. Marami din namang nagbabasa, pero hindi sumusunod. Binabasa lang. Amen po? Sabi ng awit 24:1, para maniwala kayo. Baka sabi nyo, si Pastora lang ang nagsasabi na ang lahat pag-aari ng Diyos. Sabi sa awit 24:1, basahin natin ang malakas. Ang buong mundo at ang lahat ng naririto ay pag-aari nino. Buong mundo at lahat ng naririto, pag-aari ng Panginoon. Pero ang kamangha-mangha, ikaw tao, binigyan ka ng Diyos na kakayanan, pamahalaan ang lahat ng pag-aari ng Diyos. Di ba kamangha-mangha
itong instruction ni Lord. Number 1, pamamahala bilang isang tapat na katiwala. Amen. Diba? Pag tayo, binigyan natin ng pamamahala, yung isang tao, gusto natin maging tapat siya. Amen po ba? Amen. Lahat po tayo dito, meron tayong hinahawakan na pinamamahalaan natin. Pamilya, di po ba? Mga nanay, pinamamahala sa atin ang kabahayan, di ba? Ang pananalapi, kaya nga iniintrege ng tatay sa nanay. Amen? Pero ang sabi, maging tapat na katiwala. Amen? Sabi sa unang Pedro, chapter 4, verse 10, binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Gamitin natin ito para sa kabubuti ng lahat bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Mga kapatid, alam niyo ba kung ano yung kaloob ng Diyos sa inyo? Alam niyo ba na may talento ang bawat isa? Merong gift ang bawat isa? Merong skill ang bawat isa? Na dapat naging mabuting katiwala tayo. Hello! Ano ginagawa natin sa buhay natin? Sige nga, mag-reflect tayo ng 2025. Sabi ni Lord ngayon, yung buhay mo, hindi mo alam, baka hanggang mamaya na lang. Yung buhay ng tao, hindi alam, baka bukas na lang. Baka sa isang buwan na lang. Amen? Walang nakakaalam kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Kaya yung sasabihin mo na, Lord, maganda boses mo eh. Pero sa isang taon ko na ipapagamit. Lord, binigyan mo ko ng gift. Magluto. Masarap ako magluto. Pero busy pa ako. Sa isang taon na ulit. O sa isang buwan na ulit. Lord, para ang galing kong magsalita. Yung nalulungkot, napapangiti ko. Yung nawawala ng pag-asa, na-encourage ko. Mukhang pwede akong magamit, encourager. Amen po? Pwede pala akong magsalita, mag-share ng gospel. Pwede pala akong maging speaker ng Word of God, o exhorter, o pwede pala akong tagapanalangin. Kaya lang, Lord, ang dami ko pang ginagawa. Tingnan mo, Lord, tambak yung labahin ko, maglalaba muna ako. Mag-games muna ako kasi yung mga kalaban ko, kalaro ko sa ML ba yun, hinihintay ako. Tsaka, tinatamad po ako eh. Masakit ulo ko, masakit tiyan ko, masakit lahat sa akin. Maiksi lang ang buhay ng tao eh. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng buhay. Kapatid, anak, paano mo ginagamit yung buhay na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos? Pwede hindi mo nagagamit. Pero pwede ba na kung hindi mo siya nagagamit, kahit sa maliit na kaparaanan, magbigay tayo ng lugod, ligaya sa ating kapwa, lalo sa ating mga mahal sa buhay. Amen po? Napakasarap at nalulugod ang Diyos kung ang kanyang mga anak ay hindi nagiging problema, hindi nagiging pabigat ng kanyang sambahan. Amen po? Maanak, taas kamay. Kung noong 2025, inuutusan ka pa, huwag ka lang magpautos ngayon. Gawin mo na yung pwede mong gawin. Dahil baka bukas, hindi mo na magawa. Kahit nga yung I love you, baka hindi mo pa nasabi sa nanay at tatay mo. Di ba? Ang daming caption sa FB. Mama,
Hindi ko man nasabi sa iyo na mahal kita. Pero mahal talaga kita. Narinig pa ba yung nanay niya? Hindi na, di po ba? Mga kabiyak, di ba buhay pa yung mga husband niyo? Hindi mo nga alam yung ititimpla mong kape ngayon, baka huling timpla mo na, bukas wala na siya. Pag wala na, gusto mo pang ipagtimpla, no? Kung kailan wala na, saka gusto mong ipagtimpla. Amen po? Pastora, para ang layo nung sinasabi mo sa topic. Hindi po yung malayo. Kasi yung buhay na binigay sa atin, dapat maging matapat tayo na tagapangalaga ng buhay na ito. Amen? Number 1 pa lang yun, parang may umiiyak na. May tinatamaan na. Ako nga, ang dami umiiyak dito eh. Hello, palakpakan natin si Lord. Amen? Buhay yung pinag-uusapan natin. Maging mabuti tayo. Kahit po sa mga employer, mga employee, maging matapat po tayo. Amen po? Kasi sila yung nag-feed sa ating family. Amen po? Our gifts, skills, and talents should be used for the glory of God. Kaya this year, 2026, be fruitful. Amen? Maging mabunga ang buhay natin. Amen po ba? Amen po? Paano magiging mabunga? Magpagalit sa Diyos. Alam niyo yung ginagawa natin sa kapwa natin, ginagawa natin sa Diyos yun. Lagi niyo tatandaan, sabi ni Jesus, kailan, sabi ng isang tapat na lingkod, kailan mo kita pinainom? Sagot ni Jesus, pinainom mo ako nung painumin mo ang kapwa mong nauuhaw. Amen? Pag pinaligaya mo yung katabi mo, pinaligaya mo si Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Number 2, pamamahala ng tapat sa maliit na bagay ay pagpapakita ng katapatan sa pamamahala ng malaking bagay. Amen. Lucas 16:10-12. Ang taong mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kasaganaan ng mundong ito, sino magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino magbibigay sa inyo ng kayamanan na talagang para sa inyo? Alam niyo kung ano po pinapaalala sa akin dito ng Holy Spirit? May mga bagay na ginagamit tayo na hindi atin. Tama? Dito lang sa church, hindi natin pag-aari ito. Amen? Tinitingnan ng Diyos kung yung bagay na hindi atin, kaya natin ingatan. Amen? Dahil pag kaya natin ingatan yun, bibigyan tayo ng Diyos ng sarili natin. Amen? Amen? Sabi nga sa kwento, nabasa ko, may isang pamilya, pinayagang magbakasyon sa isang masyon, libre lahat, di ba? Lahat ng room, pinuksan ng aircon, lahat ng laman ng rep, kinain, pinayagan lang silang tumira. Tama ba yun? Di ba mali? Dapat, kung paano mo pangangalagaan na hindi ka gagamit ng maraming kuryente sa sarili mo, ganun mo din gagawin kapag hindi sa'yo. Amen! Amen! Hindi na mo lang ang isang bagay, dapat ingatan mo para bigyan ka ng Diyos ng sariling ganung bagay na kaya mo palang ingatan. Sabi ni Sister Hazel kanina sa pag-worship, gusto mo ba ng promotion? Gusto mo ba ng level up? Kung kaya kang pagtiwalaan sa maliit na bagay, ito-promote ka ng Diyos sa malaking bagay. Palakpakan natin si Lord. Amen! Amen! Way back 1990s, napapatuto ko palagi sa inyo. A week ang benta namin is million sales. Ang bilis ng pagtitiwala, hindi namin naalagaan. Bumagsak kami. Binaba kami ng Diyos sa pinakamababa. Sabi nga, may mahirap pa pala sa dagat. Na-experience namin mo. So doon ko dinaanan na yung 50 pesos, 100 pesos, pinahalagahan ni Pastor. Amen? Kasi ang tao hanggang nararanasan mauntog, hindi natututo. Tama doon? Agree kayo?
gastusin. Kasi millions of pesos, hindi namin alam kung paano namin i-manage. So, pinagsak kami ng Diyos para pahalagahan namin. May restoration ba? Pag marunong ka nang mamahala sa maliit, iaangat ka uli ng Diyos. Amen? Gusto mo ba ng malaking pagpapala? Ipakita natin sa Diyos na sa maliit na bagay, pwede tayong pagtiwalaan para i-level up niya tayo at i-promote niya tayo this year. This year, Lord, palakihin mo na yung pagpapala. Ingatan at pahalagahan ang mga bagay kahit hindi sa atin. Ingatan at pahalagahan ang mga bagay na binigay ng Diyos sa atin. Amen. Amen po. Minsan pray tayo ng pray ng mga bagay gusto natin magkaroon. Pag meron naman tayo, hindi natin punasan. Ano? Gusto mo ng malaking bahay. Gusto ko yan, Lord. Gusto ko yan, mansyon. Yung bahay mo maliit, hindi mo nga mawalis. Hello? Naintindihan niyo ba si Lord? Hello? Naintindihan niyo si Lord? Ang liit na nga na binigay sa'yo. Minsan sa buwan mo pa makatikim ng walis, ng lampaso. Tapos gusto mo ng mansyon. Sabi ni Lord, anak, mag-aral ka munang maglinis ng maliit mong bahay bago kita bigyan ng malaking bahay. Naintindihan natin yung tinuturo ni Lord? Amen. Malakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Pangatlo, pamamahala sa pamagitan ng pagbibigay karangalan sa Diyos sa paraan ng ating paghahandog ng mga pagpapalang pinagkakalob niya sa atin. Ito na. Naku, dito po marami talaga hindi nakakasunod. Ano ba yung paghahandog? Offering, hindi mo ba? Hallelujah. Alam nyo, habang ginagawa ko ito, pinaparealize ni Lord sa akin, makinig kayong mabuti. Sino po dito ang empleyado? Taas kamay, ako naging employee. Magkano ang deduction ng tax? Ilang percent? Hindi nyo na binabasa, basta kinaltasan na lang kayo. Amen? Mas malaki yata sa single, ang tax. May nagagawa ba kayo? Kahit gaano iles? Nabili tayo, ang laki ng bat, di po ba? For the glory of God, nakarating si Pastora ng Amerika. Grabe, pagtingin ko, yung nakaagad yung service charge. Sa peso, 1,000 plus lagi. Wala kang magagawa. Tama? Nasaan yung tax mo ngayon? Nasaan yung tax natin? Ninakaw! Nakanino? Yun ang malungkot. Pero sabi ng Diyos sa Malakay 3:10, kabisado natin, diba? Dalhin mo ng buo ang iyong ikapo sa aking templo. Subukan mo ako. Pag hindi, buksan ko ang durunga, walang langit, at ibuhos ko ang pagpapala sa iyo. Sa gobyerno, sa employer, sa trabaho, wala tayong magawa. Sa mga binibili nating produkto, laging may tax, wala tayong magawa. Pero yung pangako ng Diyos sa atin, ipagkaloob mo, dalhin mo, ikapo mo, subukan mo ako, kundi buksan ko ang durunga, walang langit para pagpalain ka, hindi natin magawa. Amen. Huwag kayong iilag. Ang tamaan pinagpala. Amen po. So, sasagutin na ng Diyos ngayon sa atin. Bakit hindi natin nare-receive yung talagang para sa atin? Kasi hindi natin binibigay, binabalik yung talagang para sa Diyos. Ang kasunod ng verse na yun, iingatan ko. Diba? Hindi na kayo makakaranas ng salo. Amen? Kasi pag binigay mo yung 10% mo, yung 90% na naiwan sa'yo, iingatan ng Diyos. Pag di mo yun binigay, parang nahulog lang yun sa busnong butas. Hindi mo rin mapapakinabangan. Amen po? Sabi ng Kawikaan 3:9-10, kanina masaya kayo, bigla kayo lumungkot, palakpakan natin ang Diyos. Malakay
talagang sasabihin mo, tapat ang Diyos sa pangako niya. Hallelujah. Gusto ko po ipagmalaki ang Diyos sa inyo eh. Yan po talaga ang sikreto. Napatunayan ko po yan. Sikreto po yan ng aking mga anak. Manugang. Sikreto yan ang aming pamilya. Ang magkaloob at magbigay ng ito. Kaya, kina-challenge tayo ni Lord. Hindi naman si Pastora nag-challenge eh. Si Lord talaga. Sa totoo lang, hindi kailangan ng Diyos yung pera natin. Sabi natin kanina, siyang may-ari, di ba? Sa tingin nyo, kailangan pa ni Lord yung pera natin, eh kanya na nga yung mundo, kanya na nga yung lahat ng narito. Amen, di mo ba? Tinuturuan tayo ng Diyos sumunod. Maging mabuti tayong katiwala. Sabi sa Proverbs, Kawikaan 3:9-10, parangalan mo ang Panginoon sa pamagitan ng paghandog sa Kanya na mga unang bunga ng iyong ani. Amen? Lord, for the glory of God, pararangalan kita. Ito yung unang bunga. Ito ang first fruit na ibibili natin ng van sa taong to. Amen! Palakpakan natin si Lord. Hanggang ngayon, nakaparada pa sa amin yung sasakyan ni Pastor Fernan, hindi pa gawa. Kaya, pinakita lang ng Diyos kung ano ang kailangan ng iglesia. Kasi nagdadalawang isip pa talaga ako. Van ba, Lord, or lote? Nung makita ko na ilang araw na yung sasakyan ni Pastor Fernan sa harap ng bahay namin, maliwanag na maliwanag, narinig ko yung message ni Lord. Sasakyan, anak, ang kailangan. Amen? Para makahayo, makapunta sa lugar na gustong papuntahan sa atin ng Diyos. Amen po? Amen. Gusto niyo ba maging part kayo ng bibili natin sa sakyan? Amen. Palapakan natin si Lord. Mag-pray tayo kay Lord. Biyayaan mo ko, Lord, gusto ko magbigay ng first fruit. Gusto ko i-honor kita sa pamagitan ng unang bunga. Sabi po, ano pangako ni Lord sa verse 10? Kapag ginawa mo ito, mapupuno ang ani ng iyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. Gusto mo bang mapuno ang iyong ani? Sino dito yung may lamang lalagyan ng barya? Yung barya mo, shoot ka ng shoot. Gusto mo ba mapuno yun? Huwag lang barya, Lord! Dinoy Aquino ba yun? At saka, violet? Diba? Blue! Diba? Sabi mo kay Lord, yung gusto mo kulay. Alam niyo mga kapatid, wala talaga imposible kay Lord. Nahahadlangan lang ang Diyos kasi hindi tayo sumusunod. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka kasi sumusunod. Pareho tayong dalawa. Hindi rin ako sumusunod. Amen? Amen? Natatakot tayo magbigay. Hindi natin alam yung ibibigay mo galing sa Diyos. Ang gobyerno ninanakaw yung binibigay natin. Ngayon, natuklasan natin. Pero ang Diyos, ibabalik niya yun. Siksik, liklik, umaapaw pa. Amen? Naintindihan ba natin? Ako po, hindi ko po kailangan yung pera nyo. Kasi merong ayaw magbigay sa church. Lalo lang yayaman si Pastora. Hello! Maling kaisipan, mga anak, mga kapatid. Gusto ng Diyos, sumunod tayo. Amen? Gusto ng Diyos, malakaran natin yung instruction niya sa Bible. Amen? Pati yung pagbibigay, yung katuruan galing sa Diyos, di ba? Eh sabi niya, magbigay ng masaya, wag na pipilitan. Wag, parang 15 years na po akong pastor. Ngayon lang po ako nag-preach about giving na ganito katindi. Kasi ayoko mapagsabihan ako na nag-i-insist ako ng pagbibigay.
gusto kong sumunod sa Diyos. Anong gusto kong sundin sa Diyos? Sinabi ng Diyos sa akin, very clear, pagpapalain kayo. Pinagdas kayo ni Lord. Ang problema, hindi sumusunod. Kaya hindi mapagpala. Kaya mananagot ako sa Diyos kapag hindi ko sinabi sa inyo, I want to bless you. Pero kailangan sumunod muna kayo. Amen po? Pag hindi tayo sumunod, yung pagsuway natin, ang nagiging hindrance para pag-flow yung pagpapala ng Diyos. Amen po? Pero pag nag-obey tayo, gusto niyo po ba yung katulad na sinasabi sa awit? Lumalagasan pagpapala? Lumalagasan na, apaw pa. Hindi mo na mapigilan hanggang sabihin mo sa Diyos, bakit ang dami-dami? Lord, ba't ang dami-dami namang blessing? Gusto mo bang sabihin mo kay Lord John? Lord, ngayong taon to, gusto namin sabihin ka, ang dami-dami naman nito. Sobra-sobra naman to sa pangailangan namin. Lord, ang dami-dami, hindi ko kaya bilangin. Napapagod ako magbilang sa dami ng pera, sa dami ng pagpapala, sa dami ng bilaya, sa dami ng mabuting bagay na ginagawa mo sa akin. Napapagod ako magbilang, mag-count ng blessing. Gusto ba natin yun? The secret is obedience. Obedience brings blessing. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Alam niyo na ang paraan ng paghahandog. May tithes, may offering, may first fruit. Amen po. Remember, God owns everything. Yung ibibigay mo sa Kanya talaga yun. Binabalik mo lang yung portion. Dahil yun ang utos niya. Amen? Kaya always be ready to give to God to support His church. Hindi ito church ni Pastora. Hindi ito church ni Pastor Fernand at Pastora Michelle. Church ito ng Diyos. Amen? Kaya ibibigay natin para sa gawain ng Panginoon. Pang-apat po, pamamahala sa pamagitan ng pagtulong sa mga nangangailangan. Sabi sa Kawikaan 19:17, kapag tumutulong ka sa mahirap, para kang nagpapautang sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ang magbabayad sa iyo. Mga kapatid, hindi ito literal ha. Lord, pinautang ko si Julia ng 500, babayaran mo ko ng 600, may tubo pa. Hindi literal na gano'n, mga kapatid. Basta tumulong tayo, tandaan natin, may ibabalik ang Diyos atin. God promises to repay the giver. Binabayaran ng Diyos yung mga nagbibigay. Not necessarily with material wealth. Hindi laging pera ang bayad ni Lord. Pero pagpapala. Amen? Spiritual na pagpapala. Amen? Physical na pagpapala. Amen? Pag nagkasakit tayo ngayon, magkano ang bayad sa sakit? Naku, daan-daang libo ang bayan. Amen? Pero pag tayo tumutulong sa nangangailangan, ang Diyos ilalayo tayo sa mga ganung problema. Divine favor, lagi ang mararanasan natin. At higit sa lahat, kapayapaan ng puso. Amen? Kasi pag lumapit sa iyong nangangailangan, o nangangailangan, alam mo, tinulungan mo, di ba yung puso mo mapayapa? Na hindi mo isipin, kumain kaya sila? Nagugutom kaya sila? Mapayapa ang puso mo. Kasi alam mo, tumulong ka sa nangangailangan. Sabi po sa Gawa 20:35, ginawa ko to upang maipakita sa inyo na sa ganitong pagsusumikap ay matutulungan natin ang mga dukha. Lagi nating alalahanin ang sinabi ng Panginoong Hesus, malakas nating basahin. Mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Amen. Sino mas mapalad? Yung nagbibigay kaysa sa? Ano gusto mo? Tatanggap? Magbibigay.
Gusto ba natin yun ang maging goal natin? Tayo ang magbibigay. Tayo ang magiging blessing. Amen po, palakpakan po natin si Lord. Amen. So, ang marami, ang daming blessing, tanungin mo na si Lord. Para kanino po ito? Sobra po ito sa amin. Sobra po ito sa amin. Para kanino po yung sobra? Kaya ba natin yun ngayong 2026? Na sumusobra yung binibigay ng Diyos kasi gusto i-extend natin sa mga nangangailangan. Amen po? So, ang conclusion po natin, 2 verse na sana po, prayer po, nawa, ayoko ng sana. Kagabi, kaninang madaling araw, punta dito, hanggang nag-worship, ito lang po ang hiling ko sa Diyos. Para tayo makaranas ng masaganang 2026, isa pamuhay natin ang Word of God today. Amen? Sabi sa conclusion, awit 23:1, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. I will lack nothing. Grabe, no? Ang hirap-hirap ng Pilipinas, ang daing problema. Tayo mga anak ng Diyos, hindi natin nararamdaman. Tama? Masagana, masaya ang Pasko. Tama? Kumakain tayo araw-araw. Tama? Hello? Palakpakan natin ang Diyos. Napakabuti ng Diyos sa ating lahat. In spite ng nangyayaring kaguluhan sa kapaligiran, tayong mga anak ng Diyos nakakaranas ng kasaganan. Amen po? Sabihin mo sa katabi mo, pinagpala tayong mga anak ng Diyos. Dahil ang Diyos ang ating pastol, hindi tayo pinagmumula. Amen? Ang next verse, tandaan po natin ito. Favorite ko to. Favorite ko po ito. 2 Korinto 9:8. At magagawa ng Diyos, tinawit natin ito kanina, magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan. Ano ba kailangan mo? Magagawa ng Diyos na ibigay pa ang higit sa pangangailangan natin. Amen? Para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo. Amen po? Na kanino ang kasapatan? Nasa Panginoon. Kaya na tayong masaganain ang higit pa sa pangangailangan natin para maging sapat tayo sa lahat ng bagay at lagi niyong matutulungan ang iba. Amen. Sa ibang salin, para tayo ay magamit sa pagkakawang gawa. Ito po ang ulit tanong ni Pastor. Sino ang gustong magamit sa pagkakawang gawa? Amen. Sino ang gustong magamit sa pagtulong sa iba? Amen. Sa pagtayo natin, sabihin natin sa Diyos, tayo. Kung paano nyo kakausapin ng Diyos habang umaawit po tayo. Sabihin nyo sa Kanya ang laman ng puso nyo. Kung talagang nais nating maging pagpapala tayo sa iba, bigkasin natin yun. Samahin ang tinig natin, sabihin natin sa Diyos, pasaganain niyo po kami sa taon ito dahil gusto po namin tumulong sa iba. Gusto po namin magkawang gawa. Amen po? Yes, Lord. Hallelujah. Let's sing goodness of God. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, Jesus. Lord, napakabuti niyo po sa amin. Napakatapat niyo po, Ama. Una po yung buhay namin na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat every day. Gumigising kami, humihinga kami, malakas kami. Nagigising kami na lahat ng pangailangan namin well provided ng aming tatay sa langit. God, sa oras na ito, gusto ko namin magpasalamat. Gusto ka namin awitan, Lord, for your goodness, for your kindness. Let's sing goodness of God. Awitin mo to ng galing sa puso mo. Na lahat ng bagay, pati ang ating buhay,
ating hininga, ating lakas ay galing sa Diyos. God deserves the praise and worship of His people. Ura baba baba shararahay. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Sabihin mo sa Diyos, I love you, Lord. For your mercy, Yes. I love you, Lord. Kasi yung habag mo, hindi nagpapahalo, Panginoon. I've been held in Lahat ng your araw ng buhay ko nasa iyong mga kamay. moment that I Yes, wait Father God, mula sa aking pag-isip, O God. until I lay Hanggang sa my aking pagtulog, Panginoon. I will sing Yes, Lord. Awitan kita, Lord, sa iyong kabutihan, O God. Awitan mo ang Diyos na galing sa iyong puso. all my life you have been faithful. God, salamat kung buhay ko naging matapat ka. All my life you have been so Thank good. you, Lord. Hallelujah. With every breath that I am Salamat sa hininga. Salamat sa buhay. Salamat sa lakas. Yes, O God. Lord, mahal na mahal namin ang iyong tinig. Yes, Father God. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have seen of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sige po, ang gusto ko ng Diyos, palakasin ang bawat isa. If you need prayers, pwede po kayo lumapit dito. Usher, lecture, please be ready. Naniniwala po ako na kailangan natin ang lakas at kapangyarihan ng Diyos. Huwag po natin hadlangan ang gustong gawin ng Diyos ngayong umaga. Ang tatay, ang ama natin sa langit, very willing ibigay sa atin ang pagbabago. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Sige po, nakabili niyo po. Other short prayer. Sige po, sa paglaban po sa mga kapatid. Manalangin niyo siya. Yes, God. Tatay Mari, nakabili niyo po ang mga kapatid. Sabihin mo sa kanya, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Let tayo ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Ngayon po, mga kapatid, tanong po kayo ng oras ating pagbibigay. Alam ko na puno-puno po tayo ng blessings ngayon. Di ba po? Sa binaba lang po ng salita ng Diyos, na gamit ng ating mahal na Pastor Elvin, parang kumbaga, nandun na yung word na talagang ibigay natin yung para sa Panginoon, di ba po? Dahil nga, yun nga, hindi ang lahat ng meron tayo, hindi po ito talaga sa atin. Ito po yung pinagkatiwala lang po ng Panginoon sa buhay natin, di ba po? Kaya, ang isa po na binigay na sa atin sa Panginoon is yung pagbibigay, yung tithes po natin, yung 10%, yung love offering, yung first fruit, di ba po? Kaya,
Ngayon, ito na pang pagbibigay natin kung para sa Panginoon. Kumbaga, hindi naman to kumbaga ito yung utos niya na ibigay yung talaga para sa kanya kasi siya na po talagang ang bibigyan at wala na pong iba. Diba po? May babasahin lang po ako dito sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Sabi po, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na may kagalakan. Amen. Talagang dito pinapakita na hindi ka naman pinipilit, di ba? Pero kung talagang mahal mo ang Panginoon, lahat na mayroon ka, yung oras mo, yung health mo, o talagang ibibigay natin sa Panginoon, lalo na po sa financial, di ba? Talagang ito po ay magbibigay na po tayo ng luwag sa ating puso. Hindi po tayo pinipilit. Kasi ang nakikita ko sa Panginoon kasi pagbibigay yung puso mo eh. Kung talaga bang yung puso mo ay may kagalakan pa sa pagbibigay. Kasi kapag may kagalakan ka sa pagbibigay, diyan po napapangiti natin ang Panginoon. Diba po? Ang pagbibigay po, hindi lang po ito para sa Old Testament, diba? Sa Malakay, makikita natin. Hanggang sa New Testament, kumbaga, isa po ito sa pagsunod natin sa ating Panginoon, sa pag-ibig natin sa Kanya. Diba po? Kaya, napili po dito sa 2 Corinthians 9 verse 6, ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kaunti ay aanin ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aanin ng marami. Kundi, sino ba sa atin ang gustong aanin ng marami? Di ba? Amen, tayong lahat, di ba po? Kung gusto natin ng aanin ng marami, bigay tayo ng marami. Diba? Pero yung pagbibigay naman, kagalakan talaga po sa atin. Hallelujah. Kasi yun nga, siksik-liglig at maapaw ang ibibigay ni Lord sa atin kapag yung puso natin ay talagang mayroon kagalakan sa pagbibigay. Kaya sa umagang ito, hawakan natin ang ating love offering, tithes, or first fruit, ating ihatid po sa Panginoon. Hallelujah. Father God in heaven, Lord, salamat po sa umagang ito, God. Father God, ito ang aking mga handog para sa iyo, Lord. Ang financial namin, Panginoon. Hallelujah. Ibabalik namin ito, Lord God. Alam namin na ikaw ang may-ari nito, Lord. Hallelujah. Kaya karapat dapat lang po, Panginoon, na aming ibigay ito sa amin. Lord, siya sa atin po, Panginoon, bawat puso namin, Father God, sa aming pagbibigay. Nawa, Lord, hallelujah. Kasiyahan ng aming puso, Panginoon, na makikita mo sa aming pagbibigay, Panginoon, na handog para sa iyo, God. Hallelujah. Kasiyahan mo nawa, Panginoon, ang bawat isang Father na maghahandog sa iyo, Lord God. Hallelujah. Ikaw nakakabatid sa bawat desire ng bawat puso ng yung mga anak, O Lord, hallelujah. Gusto lang po namin, Panginoon, na sumunod kung ano man po ang gusto mo ipapagawa sa amin, O God. Hindi lang mga anak, O Lord, ang gusto na po namin, O God, ay malugod ka sa aming buhay, O God, hallelujah. And Lord, this year, 2026, O God, tulungan mo po kami, Panginoon, hallelujah, na kami ay makapagbigay pa po ng marami pa pong blessing sa iba, Panginoon, hallelujah. Gawin mo po kami ng channels, Panginoon, channel blessings para sa iba, O Lord, hallelujah. Gamitin mo po ang aming, gamitin mo po kami, Panginoon, hallelujah, Jesus, hallelujah. Lord, search our heart, O God, na magiging good steward kami, Panginoon, sa aming mga blessings na ibibigay mo po sa amin, O Lord, hallelujah. Nawa makikita ang iyong glory sa bawat isa sa amin, O God, hallelujah. Na mararamdaman ng ibang tao, Panginoon, na hindi pa nakakilala sa iyo, Lord, yung glory, Panginoon, ibinigay mo po sa amin, O Lord, hallelujah. Lord, use us, Panginoon. Kaya Lord, gamitin mo po ang aming sarili, O God, ang panahon, O God, hallelujah. Tulungan mo po kami, Panginoon, na malakaran, O God, kung ano po ang gusto mo palakaran para sa amin, O God. At sa umagang ito, Lord, sa aming paghahandog sa iyo, O God, hallelujah. Nawa, Lord, matas namin ngayong puso, Panginoon. Mapangiti ka po namin, Panginoon, na sa ganitong bagay, O God, masunod namin, Lord, ang iyong pagkukulihan. Ito po, Panginoon, ay upang magamit, O God, para sa gawain, expansion, Panginoon, of your kingdom, O Lord, kaya Lord, tulungan mo po kami, O God, hallelujah, na maging matapat, Panginoon, sa
tiyak mula sa amin, Panginoon. Ang siyang tutulong sa amin para kami maging mananalumpay. God, we are all victorious in the name of Jesus. Walang anak ng Diyos na talunan. Lahat ng anak ng Diyos may bayong lakas sa pamagitan ng Panginoong Jesus. God, salamat sa iyong mensahe. Salamat sa iyong salita na alam po namin. Hinalintulad sa magkabilay talim na pumasok sa aming mga puso. Kalamnan, kasukasuan mo to, Panginoon. Salita mo ito, Diyos, ang magbibigay sa amin ng katagumpayan at pagbabago ng buhay. God, we declare and decree in the name of Jesus. Lahat po kami mananagana. Lahat po kami makakasunod sa iyong salita. Malalakaran namin, O Lord, ang kalooban at layunin mo, O Diyos, sa aming buhay. God, muli namin dinideklara, ikaw ang aming dakilang pastol. Hindi kami magkukulang sa kahit anumang bagay. Hindi mo kami pagkukulangin, O Diyos. Higit pa sa inaasahan namin, higit pa sa pangailangan namin, ay pagkakaloob mo sa iyong mga anak. Nang gagamitin mo kami, Ama. You will bless us, Father, to be a blessing to many in the name of Jesus. Itaas mo natin ang dalawang kamay natin sa Diyos. Tanggapin ang bawat isang pananampalatayang matatag at matibay mula sa ating Diyos Ama sa langit. Pananampalatayang hindi kayang ibagsak ng kahit anong unos at problema ng buhay. Tanggapin ang bawat isa ang biyaya at kahabagan ng ating Panginoong Jesus. Tanggapin ang bawat isa ang kapayapaang hindi malinig at pakikiisa ng banal na Espiritu. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Humayo tayo mapayapa. Taglayin natin ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. At ibahagi natin ito sa maraming taong makakadamo pagpalad natin. To God be the glory. This is our prayer in Jesus' name. Everybody shout, Amen. Is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name